Okay, dumako na po tayo dito. Kay Paring Gadon, abangan nyo po mga karayuma ang ating guest na si Paring Larry Gadon sa mga susunod po. Inaayos lang po namin yung schedule. Pakinggan po natin ito sa kay Larry Gadon. Nais kong magbigay ng reaksyon doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang baliw at tanga dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon dahil puro ka galit dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung Kapul! pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. At yung nung inalis ni BBM yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa iyo. Kaya Si Amy, mahilig ka pala sa candy at lollipop, ha? aray ko. Ha? Kung sisulay ka po, mga karayuma, mga kababayan, mahilig po sa kinamay. Di ba? Di ba meron pong kakanin na kinamay? Kung si Sulay ka po at si Sarah mahilig po sa kinamay, si Amy mahilig para sa candy at lollipop. Aray ko. Lupet. Kaya ganyan ka, no? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports, no? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. No? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano-ano pa. At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub, sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo na nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2021 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control. Tsaka ang ano po natin ngayon, ayon sa World Bank, middle income earner na po ang mga Pilipino. Ibig sabihin, tumataas na po ang nakukuha ng mga Pilipino. Ayun po ang ayon sa World Bank, World Bank po yun. Huwag tayo mga galit, mga DDS. Kaya na naman tayo, sasabihin na naman nila, yung World Bank may malita, nakatanggap ng malita na may lamang pira. Aray ko. Sabihin na naman nila yan. Yung World Bank nakatanggap ng malita na may pira na sila ay nagdami na ng koto. Aray ko. Ibig sabihin, middle income earner na po tayo. Inatulan tayo ng World Bank. Ibig sabihin, gumaganda po ang takbo ng ekonomiya kahit maraming paninira ang mga Duterte. World Bank, nakatanggap ng malita na may namang pira. Ang dami yung mga para kayong mga koto. Kalat na kayo sa social media. Aray ko. Humanda kayo sa 2028, World Bank. Pusang ina niyo. Habang maging safe sa pamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second step, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlo, tapos nagkata mo nanay ko, nagalit ka? Di ba? Scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin ang nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan na halatang halata, gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. At sa pagparti naman ng mahihirap, napakaganda ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos sa agrikultura. Napakarami na ng pinagawa ng mga solar pumps para sa patubig. At mayroon ng mga dams na tapos para din sa malawakang patubig para sa mga sakahan.
At insofar as social protection is concerned, napakarami na 1.7 million na ang napag-graduate sa 4Ps kasi gumanda na yung buhay nila, nagkatrabaho na sila at ang iba sa kanila ay nakapag-aral na. Marami pa sa healthcare, napakaganda ng healthcare natin, more than times 10 pa nga yung ibang mga benepisyo na kahit hindi tinataas ang premium ng PhilHealth. At meron na tayo sa DOH operated hospitals na zero cash out or zero billing na tinatawag na libre basta ikaw ay ma-confine sa mga DOH owned and operated hospitals at doon sa mga service wards nila. Napakarami pa at ang ating mga peace and order situation ay napakaganda at ang naggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan, wala namang katuturan na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Tama. Kaya, Ama Aimee, ikaw ang bangag, sobrang Babang-baba ka na. Aray ko. Batang-bata nga pa ay mababa ka na. Ano ba ang iyong binaba para ikaw'y mababa? Ikaw'y magpagkumbaba. Aray ko. Nagkakamali ka na ang baba na mo. Ang baba ng baba ng baba ng pagkatao mo. Kahit baba ka man. Aray ko. Kahit baba ka man. Aray ko. Sabay-sabay. Aray ko. Ganyan talaga ang baba. Si Aimee napakahaba. Hindi mapagkumbaba. Kailangan ng bumaba. Ganyan talaga ang baba. Sadyang napakahaba. Si Aimee ay bumaba. Hindi mapagkumbaba. Aray ko. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Aray ko. Aray ko. bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinek, naku, baka magkwento yun sa atin ng kung ano-ano mga kalokohan mo noong araw dyan sa Pasay. No? Oo. Sayang lang, namatay na si Rene Kinek. Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay. No? Kilala mo si Rene Kinek, di ba? Yung may-ari ng motel dyan sa Pasay. Oh! Ibig sabihin, doon sa motel sa Pasay, bumababa si Aimee. Bumababa si Aimee doon. Aray ko. Ito pa, expose ni Atty. Gadon. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan ng boba at tanga. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Ang intelligence, ginagamit yan doon sa mga enemies of the state, no? Doon sa mga rebelde, hindi doon sa mga bata. No? Alam na naman na lahat ng Ang bobo talaga, sobrang bobo talaga. Ang intelligence, ginagamit yan sa national threat. Sa mga kababayan, kaya po tayo nag-i-intel. Hindi po natin ini-intel yung mga estudyante katulad ng confidential funds sa DepEd. Tangina ka, Sara. Aray ko. Ano yun? Ini-intel mo sa confidential funds mo yung mga DepEd? Yung sa estudyante sa DepEd dahil ano? Dahil nagkakating? Pati intelligence. First time offender lang yung mga yan. Unang kaso nila yan. Ba't i-intel mo? Hindi yan ex-convict.
Hindi yan nakatimbre as terrorist. Hindi yan nakatimbre as national threat. Mga estudyante yan, ba't mo i-intel? Aray ko. Bobo. Aray ko. Bobo! Ang ini-intel po natin, katulad yan, may mga warrant of arrest, mga ex-convict na bumabalik sa kanilang pagkatao, mga terorista na may banta sa gobyerno, banta sa seguridad ng Pilipinas. Pero ang isang estudyante, ba't mo i-intel? Aray ko. Estudyante yun eh, tsaka first time offender po yun. Ngayon lang nila nagawa yan. Aray ko. Bobo putik. Diba? Yun po yun eh, napakalinaw eh. Ba't mo i-intel yan? Bobo ko talaga eh. Ba't aaksaya mo i-intel mga estudyante? Ano yun? Kada eskwelahan mo i-intel mo. Oh, yung mga estudyante rito nagkakating. Mga estudyante rito nagkakating oh. Nagkakating. Aray ko. Hey, get what? Estudyante rito nagkakating. Nagkakating. Aray ko. Diba? Tama si parang Eduardo. Ang ini-intel natin is yung orchestrator mismo. Orchestrator kung saan talagang merong isang tao na mag-orchestrate ng pambobomba sa eskwelahan, pamamamaril sa eskwelahan. Pero sa estudyante, malabo yun. Aray ko. Bobo. Ng mamamayan, babantayan mo isa-isa yan kung anong gagawin. Ha? Hindi mo ba naisip yun? Ha? Napakatanga mo, boba ka. Isipin mo, 115 million Filipinos, babantayan mo, you will need 115 policemen para bantayan kung anong ginagawa nila. Tanga ka. Tanga talaga eh, oh. Tanga ka. Ay, intelligence pinagsasabi mo. That's because you lack intelligence. So, no intelligence at all. Yung intelligence ay ginagamit yan ng ating mga ahensya ng pamahalaan upang tiktikan at alamin kung ano ang mga ginagawa ng yung mga tinatawag na enemies of the state. Yes! No? Hindi mo yan pwedeng gamitin sa bawat mamamayan. Hindi ka nga pwedeng magduda patas mababantayan mo. Ganun gagawin mo intelligence. Napakaboba mo, napakatanga mo. So, napakatanga talaga. Tapos sinasabi mo, itong nangyari dyan sa EDSA, yung rally, dahil ito sa pruweba yan ng non-governance o hindi magandang pamamalakad ng administrasyon. Saksakan ka ng boba at tanga. Yung rally-rally na yan sa EDSA ay ginagawa upang harangin ang pagkakaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yan dahil na reklamo ng mamamayan. Tumingin ka sa paligid mo, may nagrereklamo ba? May nagrarally ba ng mga group of farmers, ng mga IT, ng mga urban poor? Wala. Sapagkat satisfied sila. Yung pang issue mga kababayan eh. Kung talagang maraming galit kay BBM, nasan yung mga magsasaka? Nasan yung mga mga laborer? Tayo mga laborer, nasan po tayo? Aray ko. Oh. Nasan yung mga tao sa pabrika? Nasan yung mga tao sa mga malalaking malls? Dapat nandun. Wala. Kasi nga, ayos naman eh. Ang problema, di ba? Ang problema po, ang mga Duterte, nagbabayad sila ng mga tao para kumalat sa kalsada. Yung mga DDS na tanga-tanga. Aray ko. Doon sa mga programa ng pamahalaan. Ang nagrarally na yan, kinakampihan lang nila yung magnanakaw. Kagaya ng mga kaibigan mo, no? Pati ikaw na rin, kinakampihan ka nila. Isa lang ang tanong ko dyan, sa dami-dami ng ebidensya at testigo dyan sa mga kaso ng impeachment. Ako nga, isa lang itatanong ko paano yung sinasabi ng AFP na wala silang natanggap na pera na pinapalabas mo na ikaw ang gumastos doon sa Youth Summit Seminar na hindi nila
tinatanggap. Hindi nila sinasabi nila wala silang natanggap na 15 million, pero doon sa report na pinalabas mo meron kang 15 million na binigay sa kanila. Eh sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala silang pera na tanggap sa iyo. Doon pa lang halatang-halata na eh. Oh, at kung ano-ano mga dahilan pinagagawa mga mergris piatos na yan, kalokohan yan. At bakit naman magkakaroon ng intelligence ang Department of Education? Role ba ng DepEd ang magsawata ng mga rebelde, ng mga komunista, ng mga terorista? Hindi naman yun ang role nyo. Kaya nga, huling-huli na tayo dito sa kagalingan ng kaisipan ng mga kabataan. Sa peso. Eh dahil kasi Kulang tayo, uling-uli na tayo doon sa peso. Dahil sa putang inang Sara Duterte. Aray ko. Sobra ka bobo. lang ang DepEd noong panahon mo lalo, no? Na alagaan ang tungkulin ng ating pamahalaan tungkol sa edukasyon. Malaki ang pagkukulang sapagkat ikaw ay bobo at tanga. Saksakan ka ng tanga, Sara. Para magsalita ka ng ganyan, hindi mo na nakikita yung nasa paligid mo. Napakaganda ng pamamahala ni Pangulong BBM. Ikaw ang walang kakwenta-kwenta. Kaya dapat ikaw mag-resign dahil wala kang kakwenta-kwenta. Bukod sa boba ka na, tanga ka pa, hindi ka pa marunong salita, mali-mali ka pa mag-English, mali-mali pa yung mga sinasabi mo. Naku, dapat ka talagang, malaking pagsisisi na kung bakit ka kinuha namin doon sa unit team. Malaking pagsisisi. Aray ko. Sabul! Bobo na, tanga pa. Alam mo, Sara, wala ka na magagawa dito dahil sa Lunes, sasalpak na ang impeachment mo. Aray ko. Malalaman na ng tao kung kahit anuman, sa haba naman ng prosesyon, sa impeachment din ang tuloy.